Wolfgange sa Sitio. Magandang umaga sa iyo, Jade. Good morning po. Good morning. Mukhang pagod ka. Oo, kasi palagi kami naglalakad. Lagi din naglalakad. Well, anyway, Saturday naman ngayon. So, nasa bahay ka lang ngayon, di ba? Opo. Okay. So, kumusta naman, Jade? Matanong muna kita. Saan probinsya ka galing natin? Sa Davao City po. Davao City. Sa Davao City ka? Opo. Ayun. Alam mo, napunta na ako dyan. Magandang place yan. Sa Davao Island Hotel. Kaya ako tumira nung ako yung naghaling. Okay, ha? Maganda dyan. At tumira ako. Punta rin ako sa Fair Island ba yun? Yan sa, no? Sa Asian Park. Sa Samar. Oo. Okay. So, bago tayo mag-usap, pag-in mo muna yung mga dabawin nyo na nakikinig kayo. Ano ba sakita nyo dyan? Bisaya po. Okay. Pag-in mo yung mga nakikinig na kababayan ko, yung mga Bisaya. Paano mag-practice sa umaga? Hello po sa... hello sa ako Reste na sa Taoyen. Hello, Ate Libet. Tapos sa akong amiga nga sa Taipei. Hello, Aileen. Ako kay Mary Cheng na nasa kainan. Ayan. Nakalimutan mo natin yung Bisaya mo. Bisaya? Bisaya po yun. Bisaya ba yun? Ano ba alam mo sa Bisaya? Anyway, kumusta naman ang trabaho? Gaano katagal ka na sa Taiwan, Matanong kita. 9 months ito po. 9 months ka pa lang dito bago dating ka lang. Opo. First time mo nag-abroad ba? First time mo? Opo, first time po. From Davao, first from Davao City to Taipei, at Sutsu. Una po sa Kilong ako. Kilong, ayun. Well, anyway, sa panahon na narito ka sa Taiwan, matanong kita. Usually ito tinatanong ko naman, ano naman ang naging pagbabago sa buhay mo? Ito ba dapat muti o siyari mo na nagbago? Merong nagbago po. Ano, nagbago? Tutulungan ko yung pamilya ko, pero minsan, hindi rin maganda kasi lagi nang didemand ng pera, wala pa akong pera. Hindi na siya, sana sa'yo na lang umaasa. Puutang ako sa amo ko. Ako, mahirap yun umuutang sa amo, hindi tapos mamayaran mo rin yun. Pero, ikaw ba, saan kayo magkakapatid, sa pamilya? Apat po, ako po yung pangalan sa babae. Kaya sa'yo nagdidemand, mama mo naman. Kahit ayaw din naman trabaho. So, anyway, so talaga mo pa naman. Opo. Ayun. Paano naman si boyfriend? Boyfriend ko, nagtatrabaho po. Nagtatrabaho, ayun. Okay, so sa panahon na 9 months ka pala, siguro, may mga ipon ka na, o nakapagpahid? Meron po. Ayun, nakapagpahid ka na ng placement mo. Hanggang 15 months din, matagal pa ako matapos. Try pa next year. Ayun, ako sana matapos na yan, no? Para sumahipo ka naman. Wala lang problema. Oo, para mapakinggan yung kasal mo, ha? Hindi mo kasal. Anyway, so, ikaw ba yung walang diyak talaga? Walang diyak po. Paano yan? Alaga ako, hinahanap ako palagi. Nakakainis. Ay, siyempre, alaga mo matanda. Opo, lalaki. Lalaki. Gano'n ilang taon na? 79. 79. Matanong nga kita kasi ngayon na may mga suminito na mga kababayan natin na nakakadama sila ng mga parang pagbabaytrato sa mga amo. Kaya na sa kababayan natin, nung nakaraan, tumawag sa akin, yan sa Changwa, sinapak ng anak ng amo na distraught ng tanga. Kumusta naman ang trato sa'yo ng amo mo? Yung amo ko po, mabait. Oo, mabait. Okay lang sa kanila kahit bago pa ako dito nagka-cellphone. Okay lang, mabait talaga. Pero ito yung kabaitan na yan hindi ibig sabihin mabait tayo ay kamusta kampante. Hindi mo sinasabi na hindi tayo dapat magtiwala. Pero siyempre, kaya kasi hindi siya ito, meron ay paalala sa programa, no? Kaya since marami rin nakikinig ng programa natin, sasabihin ko na rin sa iyo. May paalala ngayon dito ang MECO tungkol dito sa mga dumaraming kaso na planted na death cases. Yung bang para bang may ilalagay sa pagbibintaka ng amo o kapamilya ng
amo na ikaw ay ninanakaw, biniwas sa mga gamit nila, no? Na ito, minsan, nilitaw to parang employer, hindi na magandang inyong relasyon. Kaya, amin po pinapaalala, hindi lang sa'yo, Jane. Yung mga bagay na binibigay sa inyo ngayon, maging maingat kayo, yung mga bagay, yung mga ano malaki, kasi kita niyo, huwag niyo basta kinukuha. Yung mga nakikinig sa atin, paalala yan. Minsan kasi pinapumunan yan ng mga, may mga amo na ginagamit yan na para bang upang kayo ay pagpintangan at minsan hindi na maganda inyong relasyon, di ba? Pero in your case, Joy, talaga mabait yung amo mo, sabi mo, di ba? Ako mabait. Tapos ano lang, palagi siya yung pera niya, palagi niya nilalagay dun sa Sa system. Parang talagang pero hindi ko naman, oo, may dapat naalala mo, kung biglang may nawala to, akala, ikaw kumuha nun. patay ako. Patay ka na. Sino mabait? Yung alaga o yung asawa ng alaga o yung mga anak? Mga anak, tsaka si Lola mabait. Ayun. Lola mabait. Pero pag may nakita ka ganyan na meron, Kasi, kahit umuulan, naglalakad kami. Paano naman kung magkasawat kami dalawa? ba't siya naglalakad? Kahit umuulan. Nagsasayin po siya, tapos wala siya pakialabait, mabasa kami. Naku, mahirap na ngayon. Ito nagkasalitay, kilala ko yung hindi makakalakad. Sabihin mo sa kanila, amo, hindi na pwede umuulan. Siya, hindi. Tayo ba? Extra. Tapos, yung parang pera, paalala ko sa'yo, Kasi po, nung isang araw, lumabas kami, umiiyak po ako. Nasa labas, iyak ako ng iyak. Oo. Lakad kami. Oo. Sabi mo sa kanila, ito nagkasakit yan, ikaw ba sisisihin ng mga anak, mga pamilya niya? Bakit mo nilabas umuulan, alam mo na ganyan? Kahit pa pinipilit ka ng alaga mo, siyempre, nagwawala o nagkakalit mo. Pero hindi ibig sabihin, pagbibigyan mo, kung nagkasakit yan, hindi mo ba pagbibigyan yan? Opo, Kaya ka. Sa yung ugali ng matanda. Oo, Kahit na siya nakakaway na sinasabang niya ako minsan, tapos hindi nagagalit yung amo sa akin. Siya yung pinapagalitan kasi sana gano'n, hindi magbago, pero maging maingat ka pa rin, yung magandang klase. At yung kanina pa sasagot, pera, sabi mo kung saan nilalagay. Sabi mo sa mga anak, sa asawa, yung pera, o yung ganito. Hindi po yung amo ko po naglalagay ng pera. Pag mauwi po siya, nilalagay yung pera pa ay. Hindi, nasabihin sa kanya, paalala mo. Mahirap na ba, kung nakalimutan niya, kung saan tapos hahanapin. Di ba? Oo. Naalala na. Well, anyway, maraming salamat naman. Mabuti yung amo mo. Mabait sila, no? Magandang balita yan. Bigay nila sa akin ako yung kailangan ko. Ayun, okay. Sana magpatuloy na manatili ka dyan at ikaw ay pagpalain ng ating ama, no? Okay, pamilya mo, kumusta na lang, kayo ba, nagkakatawagan lagi. Tinatawagan ko pa palagi. Principal President. Matawanan siya. Sabi ko sa iyo, Okay, Jay, dahil wala ka na yung masyadong oras, meron na ba yung mga issue na ating tatalakayin? Sige, magpatuloy ang pagbati, sir. Okay, Jay, maraming salamat sa pagpapauntak mo na ikaw ay ating makausap sa umano ko. Ay, meron pa pala isang siya. Sino? Hello kay Jamel, kay KFL, dyan sa Taipei. Hello sa imo, Inday. Hello sa iyo. Okay. Yun lang. Ako, ano mo ba na? Kasi, ayan, nagasinto po siya. Yun nga ako, kahit nasabi ko, napakabait na mga mo. Yung boses na marami ko sa dati ang pera. Yun ay paalala natin, sa inyo lahat, mga kababayan, mga nakikinig ng programa. Sa ngayon kasi, marami ang mga kaso na nilalapit sa NECO, itong mga kasong blood test na dahil na chat ng employer, tapos sa worker. Kaya pinapaalala ng worker na maging maingat. Huwag kayong kukuha ng mga gamit ng employer, kahit na ito ba tinapos na, o hindi na kailangan ng employer mo. Kailangan maging honest tayo lagi. Kung may pera, ibalik natin kung may nakita tayong pera sa isang damit. Kasi maligalo ba tayo, hindi mo ba? Sorry natin. At yung mga sukli, kung may pinabili sa'yo, kahit yung sinata ng ibang sukli, kailangan importante yung makuha natin yung tiwala na tayo ay honest, di ba? So, iyak lang po tayo, kababayan,
Ngayon, dahil ng kaso ni Maria Dolores Bustamante, yung tinekal ko last week, yan nga raw, pinakwento nga sa akin ni Labat Conferino, na yung kinukuha nga nilalabas sa bahay ng employer nung kinuha ng pulis dadali sa station, pinagsisabi daw sa pulis, kung sabi yung bag, nakita nga yung mga pagano ng mata, binigyan naman ng amo yun, yung ibang mga, ano ba yun, stylus, mga nandun sa mga tablet, yung sulat-sulat, binigyan din ng amo yun, mga tinapon-tapon nila, ngayon, sabi daw niya, kinuha yun, para ninakaw niya. Kita mo, alam nyo, ang tao, madali magbago binigay, tapos nung nagalit, pinagpinta nga ka na ninakaw mo na. So, maging maingat lang po tayo, mga kababayan, paalala. Ano ho? Okay, kaya po na tayo rito sa ating, for your information, okay? At ito po ang aming mga gustong ipahagi sa inyo, ang Taipei City po ay meron po gaganapin na 11 annual model employers. Search for 11 annual model employer. Ito po ay magbibigay ng honor at pagpapasalamat sa mga employer at pinagawa nila yung pag-stay ng workers sa Taiwan ng isang memorable at ginawa nila na yung worker ay ma-feel at home at kanilang inalala. Ayan. So, yun yung mga employer na yan. Ayan, nahahanapin nila yan. Ang Taipei City will hold its annual Model Employer Award para sa mga deserving employers. Kung sana yung amo ni Maria Dolores Bustamante, si Raul. Yung nanapak ni amo ni Anselma Caloma, si Raul na rin yun, nakachangwas hindi mo nanalo yun. Parto walang bobonin nun. Okay. Limang employers po ang pipiliin at tatanggap sila ng recognition flight at $3,500 cash. Yung mga brokers, manufacturers, foreign workers, and other organizations can nominate their candidate. Yung pong awarding ceremony ay gaganapin sa December 2 sa Tatao Ding Auditorium. Yan po ay sa number 21, TY Street, Section 1, Taipei City. Yan po, pagtanggap ng application po ay hanggang October 5. Pwede i-check sa website nila ang www.taipei.gov.pw. Ayan, okay. Ganun na rin po, ang employer cannot ask a worker to work as forklift operator. Ayan, paalala ito kinalakay na natin ito nakaraan. Employers who violated this regulation will be fined from 30,000 to 150,000 para maprotehan po yung worker from multitasking na i-require ng employer. Ang CLA po nag-announce noong 2009 na ang worker who are not certified street workers, gaya po ng forklift operators, hindi po ina-allowed na mag-operate ng forklift without proper certification dito sa Taiwan. Sige na pong employer na nahuli na nagbabiolate ng provision na ito ay siya po ay magmumultahan ng 30,000 hanggang 150,000 dollars at ang cancellation ng kanyang employment permit as well as suspension of 2 years of hiring a foreign workers. Ayan. Para sa ating din FYI, for your information, ang foreign workers are advised to keep their cellphone handy, lagi nilang hawak sa lahat ng oras. Para sa criminal threats or safety, sexually harassed or assaulted by employers or any other person, pwede po kayo tumawag sa 110 ASAP. So kung may cellphone kayo hawak, pwede kayo tumawag. Kung ina-assault kayo ng employer niya, tawag ka rin sa 110. In case of emergency, when a crime was done, pwede po kayo mag-dial ng 110 and allow your phone to just record the voice even without you talking. Yung evidence po can be used in the court later. Pag yung employer po is wearing inappropriate clothing in your presence and you are not comfortable, you can tell them straightforward that the clothes are making you uncomfortable. Kaya mga lumalabas ng mga amo lalaki, nasalan, nakakasisigyo lang o nakablip lang. Sabihin ko niya, sir, huwag ka na malalabas na nakauli. Lalo na yung brief mo na maluwa ng carter. Okay,
for problems like transferring to another employer or other labor-related problems, pwede po kayo mag-consult sa 1955. Okay. Meron pa tayong mga FYI dito. Narito po, transferring to another employer. Okay? Under what kind of situation a foreign worker could ask for transferring to a new employer? Sa anong sitwasyon na ang isang foreign workers ay pwedeng humiling na siya ay may transfer sa bagong employer? Ayon sa Article 59 po ng Employment Service Act, should any of the following circumstances have arisen, the foreign workers may transfer to work for a new employer upon the authorization of Council of Labor Affairs. Number 1, yung kanyang original employer or the one who was intended to be taken care of by the foreign worker has deceased or immigrated, namatay or ng ibang bansa na. Ano po, yung original employer ninyo or yun yung mga inaalaga nyo mismo, namatay or ng ibang bansa na, pwede po kayong may transfer. Ano ho? Pangalawa, sa mga seaman naman ito, yung barko na pinagtatrabuhan ay o nawala. O kaya under repair. So, hindi ko makapagpatuloy na ito ay pagbiyahe. No? So, pwede transfer yung mga worker. Yung po mga nagsara ng factory. Yan, nagsara ng factory. Kaya nasuspend yung negosyo niya. O kaya hindi na makabayad ng sweldo ayon sa employment contract. Ano ho? Pwede po may transfer mga yan. Iba pa ho, maliban sa mga nabanggit, ay anumang bagay na hindi po ang foreign workers na may gawa ay ng mga pangyayari ay pwedeng may transfer. For example, may violation sa kontrata itong employer at meron sa ginawa mga paglabag, pwede po kayo magpa-transfer at yun po ay naayon din sa batas. So yan po ang mga ilan sa mga bagay na pwede po kayong may transfer sa ibang employer. Ano po? Yan po yung mga ilang batas. Ano po ang double 10? Sa double 10 po, maraming mga fireworks. Sa double 10, yan po ang anniversary of independence po ng Republic of China, ROC. Ano? Ang October 10 po, yan ang tinatawag na double 10 day. Ito po ang birthday ng Republic of China na ito po sineselebrate nila once a year. Kaya yan, sa double 10, nandiyan kayo mga kababayan. At nabayanan nyo, yan ho ay isang napakalaking selebrasyon ng ating mga kababayan na ipinadadala sa atin sa pamamagitan ng koreo. O pwede po kayong magpadala sa akin ng inyong sa pamamagitan ng aking email address. Ang aking email address po ay chinopino_dan@yahoo.com. Chino, Pino, CHINO_PINO_DAN@yahoo.com. At yung tayong oras at tayo magpapaalam na hanggang sa susunod. Ito sa bayan Dan ay laging nasa inyo. I love you all. Ingat lang po.